Hello mga mema, it's me, Jelay again. Samahan niyo po ako sa panibagong araw na naman na ito. Umagang umaga pa lang nga mga mema ay maulan na, kaya naisipan kong mag-ASMR cooking show na lang ako ngayon. Pagkatapos ko nga magluto ay kumain na rin kami. Tara kain tayo mga mema. May sakit nga dyan mga mema yung jowa ko, kaya ipinagluto ko na muna para kumain bago ako umalis. Kailangan ko kasi ulit pumunta ng ospital at maghahatid ako ng pagkain sa kapatid ko. At yung ulan nga ay hindi tumitila at lalong lumalakas pa talaga. Kaya nagsuot na lang ako dyan ng kaputi para hindi ako mabasa pagkarating ko ng ospital. At sinakto ko nga mga memang visiting hours yung pagdating ko, kaya makakapasok tayo ngayon sa loob. Pagkapasok ko nga sa ward, ito si Papa tamang cellphone lang at yung kapatid ko ibinigay ko na sa kanya yung pagkain niya. Nagutom na nga ako dyan mga mema, kaya hiningan ko na ng tinapay yung kapatid ko. Sabi ko yun na muna yung kakainin ko pang pananghalian. Humingi na nga rin ako dyan sa kanya mga mema ng makakape at kumakalam talaga yung sikmura ko. Nagsabay na nga rin palang kumain dyan yung kapatid ko at yung papa ko mga mema, dahil yung mga oras na yan ay tanghali na din. Nag-isang oras nga ako dyan sa loob mga mema, at nung pauwi na ako ay hinanap ko yung susi ng motor. Hinanap ko kasi sa bag at bulsa ko at hindi ko makuha, kaya tinanong ko yung kapatid kung naiwan ko ba sa ward at wala naman daw. Kaya dali-dali nga akong bumaba mga mema at dumiretso sa may parking lot. At malayo pa lang nga ako mga mema ay tinatanaw ko na, tapos nakita ko nga yung susi ko ay naiwan ko sa may top box ng motor. Naalala ko nga mga mema, kinuha ko pala dyan yung pagkain ng kapatid ko. At ang pagkakaalam ko ay nadala ko talaga yung susi. Mabuti na lang nga mga mema hindi nawala at isang oras din akong nasa loob. Pagkaalis ko nga ng ospital mga mema ay dumiretso na ako ng eskwela
eskwelahan namin. Kailangan ko kasing i-check yung grades ko kung okay na ba. Mag-OJT na kasi kami mga mema at hindi pwedeng mayroong back subject. Dahil kapag meron kang isang subject na hindi pumasa ay hindi ka makakagraduate. Kaya dumiretso na agad ako dyan sa my registrar. So far mga mema, lumalaban pa naman yung mga grades ko. Kaya makakasama tayo sa pag-OJT. Pagkatapos ko nga sa eskwelahan ay dumiretso na ako agad sa may palengke. Mamimili kasi ako ngayon mga mema ng mga gulay. At dito nga ako bumibili ng gulay sa dati kong kaklase. Maganda kasing mamili dito sa kanila mga mema at bagong pitas at fresh na fresh pa. Pagkabili ko nga ng mga gulay ay bumili na rin ako ng itlog. Pagkatapos ko ngang mamalengke ay dumiretso na rin ako pa uwi. At thank you Lord at nakauwi na rin ako dyan ng ligtas. Medyo napapagod na rin kasi ako kakadrive. Dahil nga mga mema sa lakas ng ulan ay sobrang maputik na naman dito sa amin. Pagkatapos ko ngang makapagpahinga mga mema ay sunod ko naman ang inayos itong mga nabili ko. Pechay nga yung napili kong bilhin mga mema dahil gusto ko tong igisa na may kasamang sardinas. Yun kasi yung kinikrave ko na naman ngayon mga mema. Nitong mga nakaraang araw kasi mga mema ay puro na tayo frozen food kaya naisip ko magulay-gulay na naman ulit. Sinamahan ko na nga rin ito mga mema ng talong dahil gusto kong magluto ng torta. Pagkatapos ko nga mga memang mag-ayos ay nagluto na rin talaga ako agad. Kailangan ko kasing makapaghatid ng maaga ngayon sa ospital dahil nga maulan. Ayoko kasing magpagabi sa daan at maulan nga at medyo madulas at delikado. At maliban nga sa maulan mga mema ay natatakot akong dumaan mag-isa sa may sementeryo. Bago ka kasi makarating ng ospital mga mema ay may dadaanan ka talaga munang sementeryo at sobrang dilim sa may part na yun. Kaya inagahan ko talagang mag-prepare ngayon. Lagi ko kasing naaalala yung kwento ng kapatid ko every time na dadaan ako doon. Maikwento ko na nga sa inyo mga mema. Noong time kasing yun nasa ospital si Papa, tapos yung kuya kong yun yung laging naghahatid ng pagkain. Tapos nung dadaan na raw siya sa may sementeryo ay biglang bumagal yung takbo niya kahit sobrang hirit na nung silinyador. Tapos nung nasa may kalagitnaan na siya at may dinaan ng malaking kahoy ay biglang bumigat daw yung manibela. Alas 9 ng gabi daw kasi siya nung dumaan nun. Kaya simula noon mga mema ay hindi na talaga siya nagpapaabot ng gabing-gabi kapag ka maghahatid ng pagkain. Pero ako mga mema, hindi ako naniniwala dahil ayokong takutin yung sarili ko. Pero minsan hindi naman natin maiiwasan na matatakot talaga tayo. Kayo ba mga mema, naniniwala kayo dyan? Balita ko kasi hindi lang naman yung kuya ko nakaranas ng ganyan, yung iba rin na mga dumadaan dyan. Lalong-lalo na kapag ka napadaan ka na sobrang lalim na ng gabi. Kaya every time talaga na babiyahe tayo, sobrang importante na hihingi tayo ng guidance sa Lord. Kasi hindi naman natin alam yung pwedeng mangyari, kaya mas okay na meron tayong proteksyon ng Panginoon. Balik tayo mga mema, niluto ko nga muna yung talong bago ko prinito para mabilis siyang maluto. Ukoy na talong nga na lang muna yung niluto ko mga mema dahil nung pagkuha ko sa may bigasan ni Papa may nakita akong harina. 3 pirasong talong nga lang yan mga mema pero madami na. Kaya nakatipid ako ngayon sa pang-ulam namin. Binibilis-bilisan ko na nga rin yung kilos ko dyan mga mema dahil medyo paggabi na rin talaga. Yan nga pala mga mema yung itsura ng likod bahay ni Papa. Pagkatapos ko nga magluto, inasikaso ko na agad yung pagkain na dadalhin ko na naman ulit sa kapatid ko. At sunod ko naman na inayos ay yung mga gamit na pinapadala ulit sa akin ng kapatid ko kasi hindi ko na siya pinayagan na umuwi kasi nga maulan. Madulas kasi yung handle ng motor at nangangalay na rin talaga yung kamay ko kakadrive. Nagkaputi na nga lang ako dyan ulit mga mema para hindi mabasa yung mga gamit na pinapadala sa akin ng kapatid ko. Natatawa nga ako dyan mga mema dahil maliit na nga ako, nagsuot pa ako ng kaputi, nagmumukha na nga akong penguin. Pero syempre bawal tayong mag-inarte. Look doesn't matter ngayon dahil sa sitwasyon. At ayan nga mga mema, naihatid ko rin yung pagkain ng kapatid ko at mga gamit na pinapadala niya. Isang araw na naman mga mema ang natapos kaya thank you Lord for another blessing. At maraming salamat sa inyong panonood.